Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, may lumantad na panibagong bikoy. No? Alam nyo na kung sino may kagagawan nito. Na nagpaparatang po kay BP Sara na siya raw po ay tumanggap ng campaign funds kasi pauso no, campaign funds mula po sa Pogo at saka dito sa droga. Minsan matatawa ka na lang rito sa mga mainstream media bakit kinakagat pa rin tong mga ganito, no? Yung mga bayarang media na kumakagat pa rin sa mga pauso na to na paninira, alam na alam mo kagad na walang katuturan, no? Ayan, talagang desperado na po sila para siraan itong si BP Sara. Sasagutin po natin yan, no? Lahat po ng paratang nila, isa-isay natin kung ano to, sino tong madreaga na to, no? At bakit lumantad? Siya raw ang bagman. Alam nyo, nagkaroon na po ng impeachment trial, no? Hindi pa pala trial. Nagkaroon na po ng usapang impeachment. Nagkapirmahan na riyan sa House of Representative. Hindi lumalantad tong di umano ay bagman ngayon po. Di ang lakas sana nung ano no kung tungkol po sa droga at pogo, 'di ba? Kaso po halatang halata Halatang halata yung pilit na pilit yung bintang po ninyo kay BP Sara Duterte. Ayan, ngayon naman po ay galing daw sa droga. At gaano po ka-absurd itong paratang na ito. Yan, tatalakayin natin yan. Thank you very much muna kay Lola Dina. Lola Dina ba to? Ayan. Na nagbigay sa atin ng 320 pakape. Maraming salamat po. Buena manong pakape. Yan, thank you very much. Okay. Alam po ninyo, eto po, nakakaawa na rin po itong mga kalaban ni BP Sara, no? Kahit na ano pong gawin, paulit-ulit na confidential fund, paulit-ulit na magsasampa ng kaso sa impeachment, magsasampa ng impeachment complaint, paulit-ulit po na sinisiraan si BP Sara pero hindi pa rin po natitinag. Gumawa na po sila ng hakbang na pinakamalupit so far. Pero wala na po Siran-sira. Ako nga, tapos sasabayan pa yan ni Trillanes ng mga pronouncement na sasampahan daw po ng kasong plunder. Hindi na po simpleng impeachment Sasampahan na po ng kasong plunder itong si BP Sara. Kaya po yung mga mainstream media, napanood ko po yan, in-interview nila si Trillanes tong ABC5 o TV5. Nakakatuwa po kayo, no? Kayong mga mainstream media na ang tagal na po ni Trillanes na wala pong posisyon, wala pong organisasyon na matatawag na matatag-tatag yung makikita natin na mga nasa rally o ano, no? Kumbaga non-entity na po ito pero kada gumalaw po si Trillanes, nagpa-picture na nasa dahig. Si Trillanes magsasalita na makukulong si ganun. Isusunod kay Bato si Bongo, isusunod kay Bato si General Albayalde. Talagang headline material pa rin dito sa mainstream media. Kaya nagtapos magtataka sila, bakit kaya wala na naniniwala sa amin? Bakit nawala na naniniwala sa kanila? Tignan nyo nga yung mga source of information nyo. Walang kamatayan. Okay lang nung una no, si Trillanes nung hindi pa nabibisto tong no, bikoy-bikoy, 'di ba? Parang siyempre katiwa-tiwala dating senador. Pero ang dami na po. Kayo po ba mainstream media? Tanungin ko po kayo ng tapatan. Naniniwala po ba kayo dun sa bikoy?
Hindi po ba? Bakit lagi po ninyong nasa interviewhan, lagi po ninyong ini-interview, lagi po ninyong laman ng mga balita ninyo, kada may ilalabas na statement, kinukuha ninyo. Napakarami na pong pagkakataon na napatunayan natin na yung sinasabi ni Trillanes ay propaganda lang. Ano ba talaga kayo mga bayarang media? Nagbabalita ba o nagpo-propaganda na lang? Takang-taka ako eh. Dapat kuryenteng-kuryente na kayo kay Trillanes eh. Kuryenteng-kuryente na sana kayo sa mga pinagsasabi, pinaggagawa ni Trillanes, pero nariyan pa rin po kayo. Nakatanghod sa lahat ng sasabihin. Oh, ewan ko po kasi hindi naman pinangalanan ng politiko. Ito po ang pag-aari, isa lang po to, yung bilyonaryo tsaka politiko. Isa lang po may-ari niyan eh. Oh, pareho po sila nagbabalita ngayon na may lumantad ng bagman si BP Sara. Ito po ito po ang balita muna nila para lang na binabalita naman ni Jesus Palsis. Oh, ipapakalat, 'di ba? Oh, meron po dito iugnay, meron politiko tsaka bilyonaryo na news channel o news network o kung ano man ang tawag diyan. Kasi may TV station din pala yung mga yan eh. Madalas po natin, napakasipag po niyan. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng pondo yan. Napakasipag eh. Opo, hindi lang po tanim witness. Tanim bagman po ngayon. Tanim bagman ang ginagawa po nila. O yan, una, gaano po ka-reliable si Trillanes sa kanyang mga pinagsasabi sa lahat? Parang si Trillanes, daig pa, alam nyo sa totoo lang po, daig pa po ni Trillanes yung pagkilala nyo kaysa sa mga senador eh. Yung mga senador, kung maliitin ni Trillanes, papahuli namin si Bato, papahuli si Bongo, ipapahuli si General Albayalde. Alam niya pa yung pagkakasunod-sunod ng taga-ICC ba si Trillanes? Hindi ko po maintindihan eh. Kung ano po talaga ang papel eh. Saan po kumukuha ng budget si Trillanes pag nagpupunta ng dahig? Bakit alam niya po na testigo ng pamahalaan? Official na ano po ba siya? Official spokes din ng pamahalaan? Bakit po alam ni Trillanes na si Garma, di ba? Ay titestigo labang kay Tatay Digong. Ano po papel talaga ni Trillanes sa pamahalaan? Bigyan niyo na po kasi ng official title. Para hindi po hirap na hirap yung mga media natin na interviewin kahit walang titulo. Bigyan nyo na po. Official spokesperson of the spokesperson of the spokesperson. O kung ano man si Trillanes. Takan-taka lang ako eh. Siya lang po ang tanging walang katungkulan. Okay lang si Llamas eh, 'di ba? Kasi kaya po lagi po siyang ini-interview. Nagpapakilala po siyang political analyst. Eh syempre dahil dilawan, alam ng mga media na lahat ng sasabihin ni Llamas pabor sa kanilang cause. Dahil pare-pareho silang dilawan, okay lang interview si political analyst na rin ba si Trillanes? Bakit po lagi niyong ini-interview? Ano po ang opisyal na papel? Ano po ang opisyal na tawag? Ang dami pong dating senador, hindi niyo naman ini-interview. Ang dami pong dating militar, hindi niyo rin po ini-interview. Bakit tanging si Trillanes po? Ano po siya talaga? Tapos magtataka kayo, mga bayarang media, sasabihin nyo, bakit kaya walang naniniwala sa amin dahil sinisiraan kami ng mga vlogger. Ibig nyo sabihin, sinisiraan namin kayo kaya kayo nasisira? Ang kapangyarihan naman namin. Kaya kayo nasisira dahil yung mga katulad niyan, i-interviewin nyo. Alam na alam nyo naman nagpo-propaganda lang laban sa mga Duterte.
I-interviewin nyo, wala namang papel sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas. I-interviewin nyo tungkol sa ICC, wala namang kinalaman sa ICC. Pero siya po ang pinagkukunan nyo lahat ng impormasyon nyo. Kaya kita nyo, nakakatawa pati yung, saan ka nakakita ng headline nila may magsasampa raw ng kasong plunder kay BP Sara ngayon linggo. Anong balita yun? News 5, ang pamagat ng balita nila, may magsasampa raw ng kasong plunder. Oh, ni hindi nyo sinabi kung sino yung raw na yun, sino daw yung magsasampa. Kasi kaya raw yung kanilang pamagat dahil ayon ito kay Trillanes. Si Trillanes po, wala naman pong papel sa gobyerno. Nakakatawa kayo. Ako ayaw ko pong pansinin to kaya lang dahil sinisira na naman ninyo, may lumabas na naman na bagong bikoy. Naalala ko lang po si Trillanes. Kasi siya talaga yung nagpakilala kay Bikoy. Nakita nyo naman po, maski si Bikoy, sinabi niya na kasinungalingan yung mga sinabi niya. Ngayon, maglalabas na naman kayo ng panibagong Bikoy. Ito po ang kwento nila ngayon. Basahin po natin dito kay Palsis. Oh, yan si Palsis pa. Sabi ni Palsis, a plunder case will be filed against Sara Duterte tomorrow or on Friday. Pati araw, alam eh. Oh, once the plunder case is pending, Ombudsman Boying Rimulya can now direct the AMLAC to cooperate and get Sara's bank account. Go, go, go. Todo na to. Talagang ito todo mo yan, Jesus Palsis. Dahil ang sabi nga ni Rowena Guanzon, wala ka naman daw kliyente, kaya attack dog ka na lang. Baka mas malaki kita niyan na Ma'am Guanzon, Rowena Guanzon. Baka mas malaki ba kita niya sa pagiging attack dog ni Jesus Palsis? Ganyan din yung sinasabi ni Trillanes Pareho sila Ilang grupo magsasampa ng kasong plunder laban kay BP Sara ngayon linggo. O kaya dahil si Trillanes po, bakit hindi nyo po ang ini-interview nyo yung dapat mga magsasampa ng kaso? ABC5. Masyadong patawa no? Raw daw. Tapos sasabihin nyo, bakit wala naniniwala sa amin? May maniniwala talaga sa inyo. Sa mga ginagawa nyo na yan. Mga kapatid, okay lang ba yung sounds natin? Okay lang ba? Sige. Punta na po tayo rito sa totoong kwento. Kaya nga, sabay na nilabas, di ba? Panlito rin yan Pag sinabi mo, hindi naman namin sinabi na dahil sa bagman iba pa yung kasi mga grupo raw po ng simbahan yan. Maawa naman kayo mga kung simbahang Katoliko yan. Mahiya naman kayo. Patuloy kayo nagpapagamit sa mga magnanakaw. Okay, eto po ang kwento na hinighlight na lang po ni Jesus Palsis. Maraming salamat sa iyo, Jesus Palsis. Kasi mahaba hinighlight niya na lang. Okay, meron po nagngangalang na Madriaga. Ito po yung may affidavit Affidavit ay Ramil Lagunoy Madriaga. Yan po yung pangalan na nilabas po to ng bilyonaryo at binabalita ng politiko. So dalawa nagbabalita plus Jesus Palsis at susunod na dyan, papakalate na yan ng mga vloggers nila at saka ng mga media. Mukhang legit na balita na, di ba? Ganyan lang gumawa ng gawa-gawang balita, gawa-gawang kwento, tapos magiging legit na pag kinagat na ng bayarang media. Okay. Sabi rito ni Jesus Palsis, ito yung mga hinighlight niya, yung mga sinabi ng Madriaga. Bombshell affidavit detailing the money corrupted
by and under the orders of Sara Duterte from illegal drugs, confidential funds, and Pogo. Tindi, no? Pati Pogo, pati illegal drugs. Ang tindi, no? Alam niyo po, ang tagal nag-imbestiga ng Quadcom. Ano yung iniimbestigahan ng Quadcom? Correct. Pogo, illegal drugs. Pag-ugnayan po ng mga Duterte sa Pogo, illegal drugs, etc. Di ba? Crime. Bakit hindi po ito lumabas noon? Nung talagang nasa kainitan po ng pag-imbestiga ng Quadcom. Bakit ngayon po nilalabas? Nung durug-durug na po yung pamahalaan dahil bagsak na po, ang baba-baba ng piso. Tapos yung ating FDI, alam niyo po ba yung Foreign Direct Investment? Kasing baba po noong pandemya. Ganun po katindi. Ang pumapasok po na pera rito sa Pilipinas, kasing baba po nung panahon po ng pandemya. Tapos, ang mga nakikitang mastermind sa flood control, yung mga Kamag-anak Incorporated, isang anak at isang pinsan. Ang mga sa smuggler, kamag-anak naman ng asawa. Tapos ilalabas nyo to. Halatang-halatang diversion. Pero patulan natin, ano ba yung sinasabi? Ito yung key highlight. Sara and husband, Mans Carpio, instructing the pickup of the magnetic lifters from customs. Sila na ngayon. yung magnetic lifters from custom. Binintang na sa mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio. Iba rin, no? Number 2, distribution of confidential funds to Laguna, OBP and Office of the Ombudsman. Aba, sinama pa rin si Martires. Number 3, 1 billion pesos delivery confirmed by Tatay Digong himself. Ikulong na yung mga kurakot at criminal syndicate. Ang lumabas daw, ito daw si Madriaga, ito raw ang bagman, no? So, galing daw sa droga, galing daw po sa, ito, sobra-sobra kasi si Palsis, talagang, yung nagkukunwaring yung nagkukunwaring balita pa. Ito po, ang ayon sa nagkukunwaring balita mula sa politiko. Sige, kay Palsis, masyadong garapal na yung kampanya na yun, eh. A man who introduced himself as former bagman of Vice President Sara Duterte has alleged that her 2021-2022 national campaign was financed by Philippines Offshore o POGO and drug dealers according to an affidavit obtained by Politico. Sila lang po ang naka-obtain. Politico, Bilyonaryo Channel. Naiisa lang po may-ari. Okay, in his sworn statement, Ramil Lagunoy Madriaga claimed that in 2020, upon the alleged instruction of Davao City Mayor Sara Duterte, he helped organize a group called Inday Sara Duterte is My President or ISIP. Meron po ba kayo narinig na grupong ganyan, ISIP? Si VP Sara daw po ay nag-organize ng Inday Sara Duterte is My President or ISIP noong 2020. Alam niyo po, pagkakatanda ko po, si VP Sara po, ang panawagan po ng buong Pilipinas kay VP Sara, Run Sara Run. Kasi ayaw tumakbo ni VP Sara, gusto niyang tapusin yung termino niya sa Davao City. Run Sara Run. Di ba? Tayo po yung nangungumbinsi kay VP Sara na tumakbo ka na bilang presidente. Hindi po yung the other way around na siya po ay nag-organize para siya maging presidente. Yun doon pa lang eh. Sablay-sablay na eh. Anyways, tuloy natin yung kwento. Meron po ba mga taga Davao dito? Meron po bang isip dyan yung Inday Sara is My President na grupo? Kayong narinig? Okay. Tuloy po natin yung kwento.
Madriaga said the group later registered with securities. O yan, meron naman palang registration. O, madali po i-trace yan kung sino po yung mga member niyan. Okay. So, doon na lang po tayo sa pagpopondo. Siya raw po yung bagman. He introduced recommended Colonel Dennis Nolasco. Ayan, PSG, etc. etc. Okay. So may mga, eto po yung mga nakakulong. Yung mga pinagsasabi niya po rito ng mga tao, eto po yung mga napakulong dahil dyan sa Kakwakawadcom, di ba? Okay, eto na lang po. Kung totoo po itong sinasabi niya, dito muna, bago tayo, kasi sinagot na po ni Sas yan eh. Si Sas Rogando Sasot, sinagot na po yan. At maganda po paliwanag ni Sas Rogando tungkol dito sa bagman di umano na to. Okay, sino po maniniwala? Number 1 po si BP Sara sa lahat ng survey. Number 1 po. Alam niyo po, eto mga revelasyon natin. Kaya paniwala talaga ako kay kay dating Senador Miriam Defensor Santiago. Sabi ni Miriam Defensor Santiago, pag ikaw tatakbo kang presidente at ikaw ay nasa top 3 ng presidential survey, bumabaha ang pondo mo. Ayan ha. Ito napaka-practical ha. Kasi ang gustong palabasin nitong Madriaga, yung pondo, yung campaign fund ni BP Sara, nagmula yan sa mga anong tawag na nga dyan? Pogo at saka sa mga drug lords, di ba? Okay. Tanong, wala bang legal na magbibigay ng pondo kay BP Sara samantalang siya ang number 1 sa lahat ng survey? Patulan na natin, sabihin na natin na bumaha yung pondo kay BP Sara. Ang tanong, wala bang talagang magbibigay kung ikaw ang number 1 sa lahat ng presidential survey? Sa tingin mo hindi ka makakakuha ng pondo sa legal? Hindi po. Taliwas po yan sa mga kaganapan. Si Miriam Defensor Santiago na po nagsabi, pag ikaw nasa top 3 ka, bumabaha ang iyong campaign fund. Kaya nga po merong mga tao takbo ng takbo. Kahit talo sila lagi kasi bumabaha po ang campaign fund. Lalo na kung sikat ka. O may kakilala tayo niyan, nakailang takbo ng presidente. Takbo pa rin ang takbo. Oh, 'di ba? Si Leni Robredo, natalo 'yun, pero ang bukang bibig niya before nung katatalo niya pa lang na uulitin niya. Uulitin nila yung kampanya kasi talagang marami raw namulat, etc. etc. Kaya uulit-uli sa 2028. Pero nag-world tour. Pagkatapos matalo, nag-world tour. Bumabaha po ang budget mo pag ikaw number 1, number 2, number 3 na presidente. Si BP Sara hindi po nawala yan sa pagiging number 1. No? Kaya tiyak na tiyak po tayo na bumabaha po yung pondo niyan ni BP Sara. Kaya imposible po na ang stand niya anti-droga yan. Alam niyo po, kilala po yan si BP Sara. Nananapak nga yan. Hindi po yan kukuhan sa drug money. Lalong, hindi po ba? Hindi ko po alam sa Pogo. Legal po yung Pogo nung araw. Kailan lang naman nag-illegal yung Pogo na yan. Hindi po ba? Basta mga legal na negosyante po at wala namang involved, hindi ka naman kontraktor. Akala nyo ba yung mga bilyonaryo natin, lahat po yan nagka-campaign contribution. Legal po ang mag-campaign contribution ka. Yung mga oligarko natin, lahat yan may campaign contribution sa mga politiko, lalo na sa number 1 at number 2, number 3 sa presidential election. Pag legal po ang pinagmulan, bakit kung bumabaha na po yung legal na campaign fund, bakit po kukuha ng
drug money si BP Sara. Katarantaduhan po yan. Di ba? Imposible. Papaniwalain nyo yung tao na ganun. Number one yan. Tapos, droga yung kanyang campaign money. Maniniwala pa ako kung kulelat yan. Tapos, ang daming pera. Halimbawa, pansampu ka sa survey. Pero ang dami mong campaign fund. Maniniwala pa ako galing sa nakaw yan o galing yan sa droga. Pag ganun ang sitwasyon. Pero pag number one ngayon, pag number one yan, putya, hindi po pwedeng sabihin nyo galing sa droga yan. Ganun ba kabobo ang mga Duterte sa palagay ninyo? Alam ng mga tao na anti-droga sila, tapos tatanggap sila ng drug money. Kalokohan yan. Number one pa sila. Alam niyo po, sa number one, pwede kang tumanggi sa mga ano eh. Pag ikaw po, sikat ka, number one ka sa survey, pwede kang tumanggi sa mga campaign contribution dahil ayaw mo magkaroon ng utang na loob. Hindi, yung sinasabi ninyo na pogo tsaka droga pinagmulan ng campaign fund ni BP Sara, walang maniniwala sa inyo niyan. Kasi number one siya sa survey, hindi po siya kapit sa patalim. Okay. Ngayon, ito po ang sagot ni ni-research kagad ni Rogando Sasot. Ito po ang na-research ni Rogando Sasot. Ito ayon po kay Rogando Sasot, as stinky as Bikoy, Daramil Lagonoy Madriaga, kaputahan of diehard Duterte haters. Yan po, no? Yan na po ang bagong pangalan ng Kakamping, Dilawan, Makabayan Black at lahat ng mga anti-Duterte. Diehard Duterte haters, DDH. If you are Kakamping and you are buying this Madriaga affidavit where a BMP prisoner testified that he used to be the bagman of Sara Duterte, you need to wake up. O yan. BMP prisoner pala yan. Ngayon lang po tayo nakakita sa panahon lang po ni President Marcos. Laganap po yung paggamit sa mga BMP prisoner para mag-testify. Alam niyo po, sa tunay pong korte, malabo pong kilalanin yan ng judge. Bakit? Kriminal nga yan. Ibig sabihin, yun po kasing pag-affidavit, di ba nanunumpa ka? Nanunumpa ka na yung iyong affidavit ay malaya ka na nagpapahayag. Yun po yun di ba? Ang panunumpa po ng affidavit, ikaw ay malaya na namamahayag ng iyong mga nalalaman, no? Walang tumatakot sa iyo, walang nagsasabi sa iyo. Doon pa lang po Meron na po kagad contrast doon. Alam po to ng mga judge. Kaya nga po, basta po ganito, BMP prisoner, it's either yung judge niyan talaga magbubulag-bulagan or kung tapat po yung judge, alam po nila na hindi po pwedeng gamitin na yung mga ganito pong tao, gamitin po. Bakit ba dong? Hindi ba sila pwedeng magsabi ng totoo? Hindi ko po sinasabing hindi sila pwedeng magsabi ng totoo. Ang sinasabi ko po, basic po, para paniwalaan mo yung isang sinumpaang salaysay, basic po na yung sinasabi na siya ay malaya at walang sino man na nagdidikta sa kanya. Paano mo masasabing malaya? Prisoner nga. Logic po yan ewan ko po kung ganyan din yung aplikasyon sa batas. Pero kung logic po pag-aaralan, masasabi mo bang malaya yung isang tao na nagpapahayag ng kanyang affidavit kung siya ay nakakulong? Di po ba? Morning Boss Buds, baka yung pagka-addict ni Bibi ang mga Duterte ang dahilan yan. Kaya na-addict. What the fuck? Thank you very much, Dudski.
Sa $499. Lahat na lang Duterte, 'di ba? Baka raw yung pagiging adik. Tuloy natin. Inano ko lang po sa inyo yung importante pong maunawaan natin. Prisoner nga ang tawag sa kanila eh. Ibig sabihin, hindi po sila malaya. Tapos sasabihin mo, malaya siya nagpahayag. Ramila Goni Madriaga is a gang leader of the Madriaga Kidnap for Ransom Group. A very dangerous kidnap. Kaya ano po to kay Sasa? Ako po, iniisip ko nga kung saan ko narinig yung Madriaga. Hindi ko po kilala yan eh. Makakalimutin na ako eh. June 4, 2022 is gang kidnap 35-year-old Filipino. Ayan, kunwento ni na member ng gang. As per Good Morning Balita, Madriaga is used to work for Filipino-Chinese businessman as a close-in security. Yan. Pero, yung former boss niya, pabilisin na lang natin, isa po sa kanyang mga nakidnap. Okay. Nung 2022 po, ay nadakip itong si Madriaga. So, ibig sabihin, ay taliwas po sa sinasabi na akala ko tauhan ni BP Sara nung una eh. Pero yung pala prisoner ito. Madriaga since then was being pursued by PNP anti-kidnapping group leading to his arrest on July 14, 2023. Yan. In SM East, Cainta, Rizal. Now, the diehard Duterte haters are circulating a photo of BP Sara and a man which they claim is Madriaga. So, okay na yan. So, ibig sabihin, yung panghuli, when he was arrested in July 2023, no news that he was connected to Duterte. Ito po Nung pong, panahon na ni BBM to. Nung panahon daw na naaresto si Madriaga, wala pong balita na inuugnay siya sa mga Duterte. Now, that the BBM administration in deep shit because of hindi ko napigilan yung pagbasa. Pasensya na YouTube. Because of corruption, an affidavit surfaces with him claiming that he is a former bagman of Sara Duterte. Mainstream media reported it, circulated by diehard Duterte haters. The thieves and the tagamasid are desperate. Sa madaling salita po, desperado po. Nung nadakip daw to si Madriaga, wala pong sinasabi na may ugnayan sa Duterte. Ngayon pong desperado po sila para po makahanap ng pandivert nilang balita. Lumabas po na may bagman na si BP Sara. Ayan po. Hindi po natin personal nakilala yan si Madriaga. Dito ko lang po nalaman na siya po ay involved po dyan sa siya pala ay sindikato. At least, napaliwanag ni Sas Rogando Sasot ayon sa kanyang pagre-research kung sino tong tao na to na parang gagawing bagong bikoy. Ngayon po, kung yung mga mainstream media natin, talagang wala tayong magagawa. Wala na tayong magagawa dyan sa mga yan. Pero, kinakailangan talagang hindi po nila tatantanan yung mga Duterte. Sa totoo lang po. Hindi po mahalaga yung sa totoo lang hindi ko po talaga matandaan kung saan yan. Yung pala nadakip na pala yan noong 2023. Akala ko naman, iniisip ko, yung dating tauhan ni mga dating escort ni BP Sara, 'di ba? Yun kasi 'di ba may mga tinanggal? May mga tinanggal si BP Sara na mga dati niyang mga tauhan. Baka akala ko isa dun sa mga yun. Yung pala wala talagang kinalaman. So yan po, ganyan po kaparehas. Ganyan po yung trabaho para siraan si BP Sara. Matindi, no? Matindi na po yung level ng kanilang desperasyon para gumawa po ng ganitong kwento. Napaka-imposible po
sa mga matitinong tao po, napaka-imposible. Ngayon, tsumachamba rin lang po yan, yung mga sinasabi nila mga pera-pera sa bangko, parang salin, di ba? Noong hindi pa nilalabas yung mga salin ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, ang dami po nila, ayaw ilabas yung salin kasi mga magnanakaw. Nung nilabas yung salin, wala naman. Ganyan din po yan, yung joint account. Bukang bibig naman nila. Samantalang, eto po yung mga flood control project. Kitang-kita po natin na wala yung pondo dahil ghost project nga. Ayaw po ninyong bulat-latin. Bakit po nagtsatsaga kayo kung saan-saan na panay imagination yung ginagamit nyo? Bakit ayaw nyo pong bulat-latin yung kung saan? Ito po, yung mga nagmamarunong. Di ba nagmamarunong po yan si Risa Ontiveros na nagsabi po na unconstitutional yung paglilipat ng pondo. Ang tanong po ni Ted Pailon. Ito pakinggan lang Tayo, po wala natin naman ng allowance konti. dito. Tanungin mo si Tayo, Risa basic Ontiveros. pay lang eh. Ay, oo nga. Tanungin mo oo. si Risa Ontiveros. Sino pa ang tatanungin Kasi si natin? Risa Ontiveros po ay isa sa mga pumirma ng BICAM. Yes, noong 2024. Hello? Sino-sino pa yan? Opo. Ito ho mga kapatid, ang mga habang tayo nakaantabay dito, pag hindi ito okay Dims, no problem, sabihin mo lang sa amin kasi no problema. gusto kong ibuhos itong sama ng Sige, loob. ibuhos Itong mo. isyong ito tungkol dito sa PhilHealth eh. Ito ho yung mga nag-aproba, mga kapatid, ng BICAM report ng GAA 2024 kung saan nakalagay nga yung provision na pinapayagan daw po na kunin ang sinasabing excess fund ng PhilHealth at ilang pang GOCCs gaya po ng PDIC. Nakakatawa nga ito if you recall sa ating pong ginawang mga episode ng Think About It, di ho ba? Teka lang Nung sila muna. po Ito ay- po, dahil nasa TV5 to si Ted Pailon, nakita nyo, no? Pinaklear niya muna sa kanyang mga producer na kung po pwede bang basahin ito. Yun po yung pagkakaiba ng mga vlogger at itong si Ted Pailon, kahit bumabanat po yan, nagpapaalam pa po siya. Ito, baka sabihin nyo lang kung ayaw nyong basahin namin to. Alam nyo yun? Ayun po ang pagkakaiba natin sa kanila. Kumbaga binabakbakan na dito, di nagpa-imbestiga sila sa PhilHealth, tama? Abay silang lahat galit. Silang lahat bagay, nanggagalaiti. Nanggagalaiti sila. At sinasabi na, bakit daw pinakialaman, etc. Hello, kayo nag-aproba Sunog na naman si Santa-Santahan. 'Di ba? Lahat daw sila galit. Kasama si Risa Ontiveros. Nagagalit bakit daw pinakialaman yung pera ng PhilHealth. Nakita nila Ted Pailon, itong BICAM committee report. Pumirma po. Nakapirma si Risa Ontiveros. Ano ka ba naman? Yan po yung problema ng mga banal-banalan, no? Hindi po natin alam. Pwede nilang ikatwiran na hindi nila napansin. Pumirma sila, hindi nila napansin na nakalagay pala doon na pwedeng... Kasi nagagalit sila sa PhilHealth, di ba? Bakit daw na-transfer? Pinirmahan nyo yan Nakalagay dyan sa pinirmahan nyo na pwedeng i-transfer yung mga pera sa gobyerno, PhilHealth at iba pa. Ganun po talaga mga buti nga na at least kahit papano nagrereklamo. Ganito po yan Yan po sila Ted Pailon, mga media, iba pa pong mga hindi Duterte. Hindi po sila Duterte. Ginagamit lang po natin yung mga pag-angal nila. Kasi siyempre sila yung meron po silang resources, di ba? Kaya nakakahiya. Angal ka ng angal, pumirma ka naman pala. Hindi nila pwedeng sabihin na
Kasi na ano lang, na ano lang po kami, napapirma pero hindi naman namin nabasa masyado. Hindi po pwede yun. Bilang presidente po, ano sabi ni Tatay Digong? Binabasa niya isa-isa kasi nagpapalusot. Nagpapalusot po yung mga congressman, mga senador, may mga insertion. Literal na insertion po yung ginagawa nila. Pag hindi mo po binasa, talagang napalusotan ka ng palusot. Insertion, palusot po yun po ang insertion. Ah. Kaya yung iba po, mamaya na lang nating hapon o gabi, talakayin. Teka lang, baka meron pa tayong maisingit na isa pa. Sayang naman ang panahon nyo. Bago tayo sa tanungang portion, alam ko po na kayo po ay gigil na sa reaction pero isa na lang po. Ito po, binabanat nila lagi kay Bato. Sinabi raw to ni Bato noon, hindi ako natatakot, bring it on. 'Di ba? Hindi nga naman siya takot na duwag lang kaya nagtatagot, nag-iisip ng escape plan. Alam niyo po, yan yung mga banat nila, no? Hindi ka pala takot, bakit ka nagtatago? Hindi siya takot pero ayaw niyang makidnap. Magkaiba po yun. Hindi po siya takot pero ayaw niyang magpakidnap. Kayo naman, no? Alam niyo naman magkaiba yun eh. Okay, yan lang po ang ating